John chapter 15 verse 1 to 8 sa Contemporary English Version. Kinuha ko po itong gospel nito. Sabi nito, Jesus said to his disciples, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts away every branch of mine that doesn't produce fruit, but he trims clean every branch that does produce fruit, so that it will produce even more fruit. You already clean because of what I have said to you. Stay joined to me, and I will stay joined to you. Just as a branch cannot produce fruit unless it stays joined to the vine. You cannot produce fruit unless you stay joined to me. I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. But you cannot do anything without me. If you don't stay joined, verse 6. If you don't stay joined to me, you will be thrown away. You will be like dry branches that are gathered up and burned in fire. Stay joined to me and let my teachings become part of you. Then you can pray for whatever you want, and your prayer will be answered. When you become fruitful disciples of mine, my Father will be honored. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Pwede na tayo makaupo, mga brothers and sisters. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon ngayon. Bakit? Life is short. Maiksi lang po. Yung mga hindi naka-survive sa pandemic, we do not know the ano po yung nasa likod nun, kung ano po ang mga purpose ng Panginoon. But every purposes of God is for the good of His children. Mahirap intindihin, parang kayo po. Mahirap intindihin paano po kayo napunta ng Macau. Mahirap ipaliwanag sa pamilya, sa mga anak. Napakahirap intindihin. Pero kayo lang po ang nakakaalam kung ano po ang inyong purpose. Amen? Because life is short, kailangan natin makita ito ng merong magandang liwanag at pag-asa. Pag maganda po ang ating nakikita sa ating mga pananaw at higit sa lahat ng ating faith, mga kapatid, lalo na kung yung faith natin ay nakaangkla po, nananatili sa Panginoon, mga kapatid, then meron po tayong assurance that whatever happens in our lives, hanggang tayo po ay nakakabit, nakakonekta sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why gusto ko pong i-share sa inyo ngayong hapon ito ay karugtong lang ng last Sunday natin na nabitin is staying connected. Amen? Staying connected. Ano po yung mapapansin natin na pagdating sa sinasabing staying connected? Ngayong panahon natin ngayon ng high-tech ang mga technologies, lagi natin naririnig na, uy, pa-connect naman, oh. Tama po ba? Pa-connect naman. Halimbawa, sa mga social media, kailangan mo ng wifi, ng data, diba? Pag ikaw po ay connected na, ibig sabihin nun, pwede ka nang mag-streaming, pwede ka nang gumamit, pwede ka nang makareceive from the network, sa provider, makareceive ng lahat ng information na kailangan mo. And that is through connection, connected. Ang John 15 ay
tinuro ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga alagad, para kung gaano kahalaga yung connection or pagiging pananatili natin sa Panginoon. Nung binasa niyo po natin kanina itong mga word na ito, nakashade po dyan lahat ng mga states. Kita niyo, sinade ko na po lahat ng mga states na yan. Lahat po ng states na yan, na salita, states, binilang ko po hanggang sa verse lang po ng 8, ay 7 beses binulit ng Panginoon ang state. State. Alala niyo po yung kanta ni Matt Monroe, please stay by me. Stand by me or stay. Makita niyo, nakikiusap po siya kay Diana. Yung po ang ibig sabihin nyo. No. Stay. In stay, sa verse 4, sabi dyan, stay joined to me, and I will stay joined to you. Tignan niyo yung condition. Tayo muna po ang mag-i-stay, mananatili sa Kanya, tapos siya rin ay mananatili sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Just a branch, katulad daw po ng sanga, hindi pwede siyang mamungan kung hindi ito mag-i-stay, mananatili doon sa puno, sa vine. You cannot produce fruit, hindi rin tayo magiging successful o magiging fruitful, magpo-progress sa buhay natin unless we stay joined to Jesus. Kaya laging stay, mga kapatid. Marami pong umaagaw ng ating focus, attention sa Panginoon. Bakit po? Kasi alam po ni Satan kung ano po ang mga blessings na pwede nating tanggapin sa Panginoon kapag tayo po ay nag-stay sa Kanya. Alam po yun ni Satan. Tatakot siya na baka tanggapin mo yun sa pag-stay mo sa Panginoon, gagawa siya ng maraming diversion tactics. Maraming sisilaw ang akin sa atin dito sa bansang Macau. Marami pong magdadivert sa atin para matanggal mo tayo sa Panginoon. At once na natanggal tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi na po natin marireceive ang lahat ng sa Panginoon through connection. Kaya napakahalaga ng connection. Dito sa bansang ito, na high-tech din po at maging sa akin, tingnan niyo po, pag wala po tayong mga connection, ang hirap ng access, ang hirap. Naghahanap tayo ng backer, sa mundo backer, tulay, backer, o kabady, or kasama. Kailangan mo ng connection. Kung pupunta ka lang dito, nang solo ka at mag-isa ka, wala kang connection, naku po, napakahirap. Kaya kailangan, that is how important connection. Now, dinefine ko yan, ito po, what does it mean to stay in Christ, in Jesus? To stay means, sabi dyan, is to live, to dwell, or to live. Yung ikaw po ay manatili na doon ka nabubuhay. Pag sinabi pong to live, natitrace po dyan kung saan ang address mo. Saan yung address mo. Isa pong nakakatuwa na nag-limit tayo ng remittance share natin dito sa gawain ng Panginoon sa head office ng El Shaddai for global mission na gastos. Nag-share tayo ng blessing natin dito. Nang nag-remit kami ni Sister Lorna, kailangan ko rin gumawa doon sa video ng information kung saan number ko, saan na po nakatira. Ang sinasabi ko, yung address natin dyan sa Xavier Pereira 7-up. 7-up, ganun. Hindi makapaniwala yung video pinaka-boss nila doon. Hindi yung tunay mong address, yung may edificio yan. Yun nga po, edificio, Xavier, Pereira, Pereira. Yun nga po, 7-up.
Hindi niya matuloy-tuloy. Wala naman siguro. Ngayon lang ako naka-encounter ng 7-Up. Kung ayaw rin po ng 7-Up, whatever, Mirinda or Sprite. Difference po nila. Ito naman, nakita naman po yung address. Ibig sabihin, pag mali ang address, malabo. What I mean is, kung saan tayo nananatili at doon tayo nakatira o nananahan, that will be our, doon po yung ating buhay, ikinabubuhay kung saan ka nakatira. That's to stay, is to dwell, and to live. Yan po, ibig sabihin yan. Is being in a fixed state. Fixed state or continuing in the same position. Ibig sabihin po nun, hindi ka umaalis, yun pa rin ang kinalalagyan mo. Doon ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka nagagalaw, hindi ka movable, hindi ka yung parang NPA, no permanent address. Doon ka pa rin. Parang katulad natin. Napunta tayo ng Macau, iba, Australia, Hong Kong, etc. Pero but your permanent address or your fixed state, kasi walang state ang Pilipinas your fixed state or yung pinalalagyan mo is the same position. Mga kapatid, everything in this world is movable. Trabaho, nababago, namumuo. Relationship, natawa kayo, movable din ang relationship. Health, changeable, movable din. Sometimes, maganda ang health, minsan pangit. Trabaho, movable din, changeable din. Everything in this world. But there is only one na hindi talaga movable, laging nasa kanyang posisyon, laging nasa kanyang kinalalagyan, walang iba kundi ang Panginoon sa kanyang trono, na kanyang kinalalagyan, hindi po nagbabago hanggat ang Panginoon ay nakaluklok sa kanyang trono. Mga kapatid, hindi siya nagbabago, kaya sa lahat ng problema, panahon, pagsubok na pinagdadaanan natin, meron tayong masasandalan na kailanman din nagbabago. Amen. Now, bilisan ko. What does it mean to stay? Kanina po, pinagano natin. Ano po yung what does it mean to stay in Christ? Ito po yung una. To stay means to discipline by the Father. Pag tayo po ay nananatiling sa Panginoon, katulad ng sanga, laging nakakabit sa puno, makakaranas po tayo ng pagtutuwid ng Diyos. Who among us, among you, na mga parents na hindi nagdidisiplina ng kanilang anak? Yung mga taong lumaki sa disiplina, sila yung mga taong may magagandang buhay. Na-observe niyo po ba karamihan sa atin, sa mga kapatid natin sa family? Karamihan sa mga kapatid natin sa pamilya na walang magandang buhay, yun yung mga kapatid natin hindi nakinig ng payo at nagpadisiplina sa magulang.